today's video, mayroon na naman tayong inayos na isang washing machine, no? So ang problema nito is hindi na siya gumana yung motor. So nang i-check natin guys is puro kalawang ito. At ang masaklap dito is nung nahanap natin yung dahilan kung bakit kinalawang ito, magkalabit ito doon sa motor ng dryer niya. At nakita ko doon sa dryer na butas pala yung kanyang below seat, kaya siguro doon siya bumuhos ng tubig sa kanya. Sa aking tingin guys is yun ang pinakadahilan, no? Kasi kung doon naman sa kanyang pulley is parang bago yung pulley niya. Actually itong motor na ito guys is bago daw ito, at tanso nga daw to, sabi nung nag-ayos nung una, pero hindi na gumana. Pero kung i-test natin guys sa ating tester, mayroon siyang palo, so ibig sabihin mayroon siyang connection. Ang problema, hindi siya mapihit-pihit dahil sobrang tigas, no? Wala naman siyang ground, ayan, no? Wala tayong na-detect na ground sa kanya, pero mayroon siyang linya. Pero hindi mo siya maikot dahil siguro sa sobrang kalawang na. Kaya ang gagawin natin dito guys, tanggalin natin to, no? Subukan natin i-recover yung kanyang motor kung okay pa. At syempre katulad ng dati, kailangan natin siyang tanggalin. Ayan guys, kung tingnan natin, hindi mo siya maikot, no? So ngayon ang kadalasan kong ginagawa kasi nito guys, pag nagtanggal is ito lang siya, pako at saka martilyo, pukpukin ko yan. Ang problema kasi sa ganyan, may tendency na masira yung kanyang butas at mawala siya align ang kanyang casing. Ngayon in case na maayos natin ulit ang motor na ito, baka mawala na sa align yung kanyang case. Kaya ang gagawin natin dito guys, katulad ng mga itunuro ko sa inyo kung paano magtanggal para maayos yung casing, ito guys, grinder na to. So grinderin natin to hanggat sa mawala yung kanyang ayan guys, no? So grinder lang kailangan dyan. Kaya bawat pukpok natin is napakadali na lang tanggalin guys. So hindi na stress yung butas, at pwede nating maibalik siya kung talagang maikabit natin. So kaya ko i-recover ito guys, kasi tanso daw ito. So hindi ko pa alam kung talagang tanso ba, kasi wala pa mang nakalagay na magkikita natin ito mamaya guys kung tanso. So ngayon pagtiyagaan natin sikwatin ito. Tanggalin natin, sana guys ma-recover natin. So marami naman akong ginagawang ganito. Yung iba na re-recover ko, yung iba talaga is hindi na yung sunog na talaga, wala nang So dito kasi kaya natin pilitang gawin ito dahil pag i-test natin guys, may palo siya. So ibig sabihin may connection pa talaga siya, kaya lang ayaw umiikot, no? Sobrang tigas. Sinubukan natin i-plies kanina is talagang nahirapan tayo mag-plies, ayaw umikot talaga. So nakadikit talaga to. Ayan guys, kung ating titinas, puro kalawang guys, sa ilalim. Ayan, indication to na may tubig talagang dumadaloy dito. Yun nga ang hinala ko dito, yung kanyang below seat. Pagka nag-dryer sila, mayroon kasing iba guys na nag-dryer na binubuhusan nila ng tubig. Maling practice po yun, no? Yung mga ganong klaseng dryer. Kaya dapat pag nag-dryer kayo, hanggat maaari pigaan nyo na. Ngayon nandito na tayo guys sa motor niya. Ayun, kung tingnan natin, no? Puro kalawang. Lagyan na lang natin ng langis to mamaya. Total wala pa naman problema yung kanya shafting. Okay pa naman. Medyo matigas nga pala talaga, So di bale, mamaya natin yan. Ayan, hirap din So mamaya na yan, dito muna tayo guys sa So tanggalin natin to para i-check natin kung bakit nga ba hindi siya umikot, no? Kung tigas lang ba ang problema or mayroon pang iba. Ayan. Kasi ang sabi nito, umuugong na lang daw. So maaaring ang umugong to dahil hindi na umikot. So ito na guys, check na natin, ayan. Kung ating titingnan guys, may napansin ako dito na parang nag-aabo guys. Ayan, So yan, nag-aabo siya.
So may tendency nga na parang sunog ito. Ayun oh. Parang may sunog siya. Sana hindi siya putol, no? Kasi subukan natin siyang i-recover, guys. Ayan, may indication siya na parang umiinit sa bandang riyan. So ngayon dito tayo ngayon nakapokus, no? Tatanggalin natin tong tali sa porsyon na ito. At i-try natin i-recover. Hopefully ma-recover natin to. Napansin ko nga sa kanyang motor, guys, istanso nga pala talaga ito. So sana may recover natin ng maayos. Okay, guys. According sa may-ari, guys, bagong kabit daw nila to. Pinaayos daw to, bagong kabit ng motor. So gumana naman mga ilang, wala pa yata isang buwan. Gumana, tapos yun na. Sabi nga nila, mahal nga daw ang pagkabili nila dito sa motor na ito kasi tanso. Dahil nga tanso, pero yun nga, madali siyang naayos, na sira. Kasi siguro hindi nila napansin na may butas pala yung bearer seat nito, guys. Kaya naliligo ng tubig to. Kung inyong titignan, nasa ilalim talaga ang kalawang. So ngayon, test ulit natin. So mayroon siyang linya, no. Ayan, guys, titingnan na, tanggalan natin yung tali ng kanyang winding. So buo pa naman siya. Ngayon, subukan natin ipag sama-sama itong mga wire na ito. Tapos tutusukin natin doon sa kanyang winding. Kung mayroon ba siyang ground, no? Kung saan nagkinta natin yung abo kanina. Yan, titingnan natin, guys, no. Sa ibang porsyon naman is wala, no. Yan, wala. Maliban dito, guys. So, kung titingnan natin yung nag-abo kanina, wala siyang putol, pero mayroon siyang reading. So ang ibig sabihin nito is yung kanyang coil is tanggal na yung kanyang pagka-isolate, no. Insulated na ano kasi ito, parang may varnish ito. May mga balat ito, kahit titignan mo is tansong-tanso yan, pero may mga balat yan. Sa tingin ko is natanggal na yung balat niya dahil sa sobrang init siguro. Ngayon, ang gagawin natin dito is i-isolate natin ulit to. So gagamitan natin siya ng electrical varnish. So remind ko lang, guys, hindi pwede ang varnish dito na ordinary, ha. Ang kailangan natin electrical varnish. Katulad nito, guys. Yan. Electrical varnish, medyo may kamahalan yan, guys, pero kailangan nyo bumili yan dahil yan ang talagang recommended para dyan. Hindi pwede yung mga ordinaryong varnish. So ngayon, unti-unti lang yung lagay natin kasi napakaliit lang yung ating source ng ating varnish. Pero mas maganda sana ito kung marami kang varnish. So ipaligo mo lahat ng varnish to, kasi medyo luma na ito. Maganda kung mapaliguan ng varnish to, pero tulad na sinabi ko, konti lang at may kamahalan ng varnish na ito, guys. So ito lang muna ang ano natin. So kung gusto niyo bumili ng electrical varnish, guys, nabibili ito sa Lazada, no. I-search nyo lang electrical varnish. Bubungad sa inyo ang mga ganyang klase. May nakalata, may nakabuti. At yun, almost done na. Ang gagawin natin dito, itakpan mo natin to, baka matapon. So patuyuin lang muna natin to ng mga ilang oras. Tapos dagdagan pa natin ng isang ano pa. So nakalipas, guys, ang isang oras, lagyan ulit natin to. Second coating, para sigurado tayo. Yan. Electrical varnish, guys, ha. Huwag kayong gumamit ng ibang varnish. Baka mamaya varnish sa hardware ang bibili nyo. Mayroon ito, guys, sa mga electronics. Kung may alam kayo, sa mga Deco, mayroon to. O kaya electronics na store, mayroon yan, electrical varnish. So ayan na, nabuo na natin to. Check natin, final test, no, kung mayroon pang ground siya. Siyempre, test natin yung tatlong wire kung buo. Ayan. So ating nakikita, guys, is wala na, no? Hindi na pumapalo yung ano. So ibig sabihin, na-isolate na yung sunog niya. Bagamat sunog siya pero hindi naman putol. So na-isolate na siya ng varnish. At
sa tingin ko is okay na to. Sana ito lang yung sunog, no, kasi yun lang nakita natin, di natin alam baka mayroon pa sa ilalim, pero hopefully na yun lang ang problema natin. Ito na, ibalik na natin. So, lagyan na lang natin ng langis to para kahit kalawang siyang tignan, at least may langis siya sa ilalim. Yan. Kaya natin ni-recover to guys, kasi ano to, tanso nga pala talaga ito. So hindi sila nabudol doon sa nag-ayos. Medyo may kamahalan nga ang tanso na motor. So ngayon, ayan yung kalawang guys. So, pati yung pati yung mga foam. Lagyan natin yung bushing, pati yung shafting. Lagyan natin ng langis. Ang langis na ginagamit ko dito guys is hydraulic, no. Pero ang ginagamit ko talaga kadalasan dito is yung tuti. Huwag kayong gumamit ng mga engine oil no, ginagamit sa mga sasakyan, sa mga motor. Malapot kasi yung guys, at pag umiinit, medyo tumitigas yun. Lahat naman ng langis may ganyang pero mas mahaba ang cycle ng tuti at saka hydraulic. Kaya yun ang ginagamit ko. Pero kung wala kayong ganong klase langis, edi bilik na lang yun ng 5 pisong mantika. Pwede na yan. Para lang mapagaan ang ikot niya. So ngayon nandiyan na tayo, no? Naikabit na natin. Check ulit natin for final. So yan. So okay, mayroon siya. Sa kabila mayroon. Kung titingnan natin guys, mayroon siya, no. Ayan. So parang na-recover nga natin to, kasi yun lang naman na yata ang sira, wala nang iba. At sana wala nang ibang sunog doon na hindi natin nakita. Isa lang kasi ang nakita natin, parang sunog doon. At hindi natin nakita sa ilalim, baka mayroon pa. Kaya recommended ko dito, kung mayroon kayong maraming electrical varnish, ilublob nyo sa electrical varnish to guys, yung mga ganitong klaseng repair, kasi di natin alam magkaroon ng mga balat-balat doon sa ilalim yun. So yan, tulad na sinabi ko, kunti lang yung electrical varnish natin, yun lang ang natira. So yun din lang nilagyan natin. So ngayon mayroon akong 9 UF at 10 UF dito. Test natin to kung 10 UF pa ito. Ayun, 9 na lang siya guys. Pero pwede pa nating i-testing to. For testing lang naman to. Susubukan na lang nating i-test, no? Kung umiikot ba siya. So ang pagkabit ito guys, left and right na ikot doon sa kapasitor, and then common is yung blue, and then lipat-lipat na lang kung saan mo gustong paikotin, counterclockwise or clockwise. So gagamit tayo ng wire dito guys. So sa pag-testing ng mga ganito guys, paalala ko lang, huwag itong gayahin ng mga hindi sanay, no? Kasi open wire tayo dito habang sinasaksak natin, baka mamaya magkaroon ng spark. So huwag itong gayahin, lalo na kung mga baguhan pa lang sa kuryente. Pero kung sanay ka na sa kuryente, ingat na lang. So tulad ng ginagawa natin, 4 test lang naman to. Pero dapat mayroon talagang electrical to. Ayan, check na natin guys. Saksak natin to. So okay naman yung linya, wag lang magdikit, ano. Make sure lang na hindi magdikit. Ayan. So ganun lang ka, ano. So ngayon saksak na natin sa ating 220. Final test, kasi sinai-test naman natin siya sa tester kanina, okay naman. Saksak na natin siya dito. Okay. Pag sumabog, huwag naman sumabog. O yan na guys, umikot na siya. Yan. Umikot siya ng clockwise. Clockwise, ibig sabihin is naayon sa ikot ng orasan. Counterclockwise is pasalungat sa ikot ng orasan.
So ganun ang ibig sabihin nun guys. So ngayon lagyan natin siya ng tanda kung saan ba papuntang ikot niya. Saksak natin ulit. Nilagyan natin siya guys ng paper tape, no. Ayan, umikot siya ng, tulad na sinabi ko, clockwise, no? Clockwise siya. Ayan. Ngayon baligtarin natin ang kapasitor guys. So itong ipapalit natin dito, naglalaro kasi ang timer ng ating mga washing, no. Yung kaliwat kanan na ikot. So dahil wala naman tayong timer na ginagamit, so mano-mano yung paglilipat natin ng wiring. Pero dapat dito is timer yung nagagawa dito guys sa pagpaikot-ikot sa kanya. Ayan na. Saksak ulit natin. Kanina clockwise, ngayon is counter naman. Ayan, counter clockwise naman yung ikot niya. So sa madaling salita guys, umikot ito ng kaliwat kanan. So guys, kung nakarating ka sa dulo ng video ito guys, pahingi naman isang subscribe para sa mga baguhan na hindi pa nakaalam. So ganito lang paggawa guys, no? Ayusin nyo lang yung kasi ni-recover natin to kasi sayang. So guys, inuulit ko ang inyong mga subscribe guys, isang napalaking tulong yan para sa akin. Maraming salamat guys. Until the next vid, maraming salamat. Bye bye and God bless.